ay itatapon sa kulungan ng leon. At kanilang pinapirmahan ito sa hari upang maisakatuparan ito. Nung malaman ito ni Daniel, ay higit siyang lumapit sa Panginoon at nananalangin. At dahil nga sa siya ay binabantayan ng mga taong galit sa kanya, sila ay tuwang-tuwa dahil meron na silang ebidensya na pwedeng isumbong sa hari. At ito nga ang kanilang ginawa. Ito ay kanilang isinumbong sa hari na nahuli nila si Daniel na lumuluhod at nananalangin sa kanyang Diyos. Nanlumo ang hari. Hindi niya akalain na siya ay nalinlang ng kanyang mga opisyalis. Subalit, dahil nga sa ito ay naging batas na, kaya wala na siyang nagawa. Hindi na niya ito mababago pa. Kung kaya't kahit masakit man sa kanyang kalooban, si Daniel ay ipinatapon niya sa kulungan ng mga leon. At habang nasa loob ng kulungan si Daniel, nagpadala ng anghel ang Panginoon at sinarado ang mga bibig ng mga leon upang hindi masaktan si Daniel. Madaling araw pa lang si Haring Darius ay pumunta sa kulungan at tinawag si Daniel. Daniel, ikaw ba ay iniligtas ng Diyos na buhay na iyong pinaglilingkuran? Sumagot si Daniel, Opo, mahal na hari, nagpadala ng anghel ang Panginoon at sinara ang bibig ng mga leon upang hindi ako masaktan, sapagkat alam ng Diyos na wala po akong kasalanan. At dahil dito, tuwang-tuwa ang hari, subalit ang kanyang katuwaan ay napalitan ng galit sa mga opisyalis. Inutusan niya ang mga kawal na hulihin ang mga taong may pakana ng lahat ng kasulatan at sila ang siyang itapon sa kulungan ng mga leon. At si Daniel ay nagpatuloy sa pagiging tapat at mabuting lingkod ng Diyos na buhay. Ngayon, tayo po ay manalangin. Close your eyes and bow your head. Dakilang Diyos, maraming salamat pong muli sa natapos na Bible story na aming pong napakinggan ngayon. Salamat po o Diyos na ikaw po ang siya pong magpapalago sa mga bata na nakikinig.